Ayan, so saksak natin. Saksak ko lang pala. Pangan natin dito. Ayun, lapos na po ng logo ng Sony. So meron na po siyang display guys. Ayan ha. Tapayin natin, labas yung... Ayan. So yun no. So nag-normal na po yung unit natin. Naka-display na siya. Goods na goods na. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga paps no, and welcome back sa ating channel. So meron tayong update sa ating ginagawa ngayon. Bali maliit lang na TV to, 24 inches ata to, LG. So ito yung model niya. Ayan. Model niya is 28 pala, so 28 LG 28 TN525S-PT. Ayan, so balik ko lang muna dito. So bali nagawa na po natin yung unit na to, and i-recap lang po natin yung mga ginagawa natin troubleshooting at paano natin nakuha yung problema at ano yung kanyang problema. So bali yung problema ng unit na to ng pagdating is meron naman siyang backlight, may dim siya, napapaweron siya, lalabas yung backlight pero walang picture. So nung binuksan ko, yung presence na voltahe lang is yung 12 na BE natin, 3.3 yung VDD, tapos yung 1.8. So the rest na voltahe, yung ano natin, itong B-off, ABDD, tsaka B-on, ayan, at tsaka HABD, wala po yan, pati yung B-com. So hindi po gumagana yung ating DC-DC dito. So mayroong problema yung top board natin, or panel, kaya naisip ko na i-troubleshoot siya. So ang ginawa ko, kasi yung panel na to is siya, non-GIP panel, wala po siyang clock. Wala po siyang clock signal, pero meron po siyang side cop, isang side lang. So, chinik natin kung wala ba tayong masukat na shorted. And nung ma-check natin yung mga test point dito, yung B-on, B-off, saka yung B-com natin, itong ABDD, chinik natin yan, meron tayong nasukat na shorted yung linya ng ating ABDD na line ito. Ito yung nasukat nating shorted. So ito yung ABDD test point natin. Ang pinanggalingan ng ABDD na to dito sa may natin, DC-DC. Ito. Dito siya nangagaling. Ayan. Dito siya nangagaling. Galing sa may DC-DC natin. Papasok yan dito. Ayan. Tapos magsiseparate po yan left and right. Papasok po yan sa may left and right na cop natin ng panel. So nung mahang itong fusible resistor na to, syempre para malaman natin kung yung load ba yung may problema or yung ating mismong DC-DC. So hinang ko to, ni-remove po natin yung resistor na to. So yung input natin, bali yung input natin galing sa may DC-DC, nag-normal po siya, hindi po siya shorted. Tapos yung dito naman sa kabilang side, yung papasokan ng load, yun yung may short. So trinace natin kung saan papasok yung ating EBDD line, kasi malamang kapag EBDD line, papasok po yan sa panel. So dito tayo nagsisimulang mag-trace. Ito, test natin dito, ito yung EBDD line natin. So kinat natin yung EBDD line dito na papasok sa may left side na cup. So ganun pa rin siya, meron pa rin shorted. So ang ginawa ko is binalik ko na lang dyan, binalik ko yung linya dito, tapos dito sa may kabilang side, eto, kinat ko yung EBDD line na yun, EBDD line, kinat natin yung papasok naman sa may right. So yun nga, nawala yung ating shorted, tapos binalik ko na yung fusible resistor, nag-normal na po yung linya, wala na po yung shorted. So ibig sabihin yan, dito sa may right side na cup, yung EBDD line na may shorted. So ngayon, pinandar natin, lobas na po yung kanyang supply, B-on, B-off, at saka ABDD, and B-com, and the rest ng mga supply. So naka-standby po siya, yun. Yan, sarili po natin yung ating tester para mag-voltage checking tayo. Yan. So, test na muna natin, lagay muna natin yung negative natin sa my ground. Tapos yung positive, ito naman. Yan, so naka-standby na po siya. Power on natin. Ayan. Tutok natin dito sa may B-on. Ayan, B-on natin. Labas na po yung 32 volts. And B-off.
negative 7. Tapos ABDD 16 volts and Bcom natin, ayan 6 volts. So meron na ring display yung ating panel. Matapos nating makat yung ABDD line na papasok dito sa may right side na cup natin papuntang panel. Ayan. Ayun naka-display na po siya. So ulitin ko lang para makita yung LG. Saksak natin ulit. Ayan. Tapos tingnan natin. Ayun labas po ng logo ng Sony. Minamadali kasi itong ng may-ari napunta dito. Kailangan daw niya bukas kasi magko-close na kami bukas para sa bakasyon So kailangan natin bilisan to. And buti na't nagawa natin na sa oras natin na kaya nating i-repair na hindi pa tayo mag-close. Ayun. Kasi kung medyo mahirap yung trouble na to kailangan natin sa uli kasi nga sabi na may-ari kailangan niya bukas. So, sabi ko sa kanya, ma-repair natin na hindi, babalik pa rin natin. Kasi nga mag-close na tayo. Revision po yung duty natin pagkatapos ng Christmas. Ayan. So goods na, okay na. So yun lang yung gusto kong ibahagi sa araw na to. Medyo maikli lang po yung tutorials natin kasi nga nagawa na natin to. And binalikan ko lang yung video gawa natin para ma-share ko naman yung pinagagawa natin dito. Paano natin troubleshoot yung mga ganong problema. So okay lang na walang EBDD line na papasok sa may right side natin kasi naman meron namang papasok sa may kabilang side. Ayan. So yun lang, yun yung nakita natin problema. EBDD line shorted, hindi shorted yung filter, walang shorted sa capacitor. Pero kung test natin kanina, natin na-cut yung pasok sa may cup, shorted yan. So na-cut natin yung papasukan ng EBDD line papuntang cup natin, papuntang panel. So yun nga, nag-normal na po yung reading, wala na po yung shorted. Ayan, at normal ulit yung unit natin. So okay na, goods na. So hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tsagang nanood Make it beautiful as always. This is your service Ryan Crossetech. See you in the next video. Peace out.